Ika-31 Kabanata, Ang Mataas na Kawani. Abalang-abala sa pagbabalita ang mga pahayagan sa Maynila tungkol sa isang nahayag na patayang naganap sa Europa, ang ukol sa pagbibigay karangalan sa isang predikador sa Maynila at ang ukol sa palaki ng palaking operetang Pranses. Hindi halos mapag-ukulan ng lathala ang mga pagpaslang na ginawa sa lalawigan ng isang pangkat ng mga tulisan na pinamumunuan ni Matanglawin, maliban na lamang kung ang nilooban ay isang kumbento o Kastila. Sa gayoy lalabas ang mahahabang lathalang nagbabalita ng mga kakilakilabot na mga pangyayari at humihingi ng pagpaparusa at iba pa. Ang mga naganap sa Tiyanay di rin nabanggit sa lathala, na bagamat nagkaroon ng bahagyang bulong-bulungan sa lipunan ay agad din namang nawala. May ilan ding naniniwalang nagkaroon ng pakikipag-ayos sa mga kamag-anak ng nasaktan. Ang pag-alis sa Tiyanay ni Padre Camora ang tanging natiyak o ang pamamalagi nito ng ilang panahon sa kumbento sa Maynila. Kinahabagan tuloy siya ni Benzaib. Nakalaya na ang mga estudyante dahil sa handang paggugol, mga handog at paghihirap ng mga kamag-anakan. Ang unang nakalaya ay si Makaraig at ang huli ay si Isagani sapagkat inabot ng isang linggo si Padre Florentino bago nakarating sa Maynila. Tanging si Basilio ang hindi nakalaya na nasakdal pa sa pag-iingat ng mga ipinagbabawal na aklat. Hindi nga lamang malaman kung ang sinabi nila ay ang aklat ng Medisina Legal y Toxicologia ni Dr. Mata o ang ilang polyetong natagpuan sa kanya na may kinalaman sa Pilipinas. May nagbalitang sinabi sa general na kailangang may maiwang isa upang mailigtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa piitan ay si Basilio at walang maghahabol sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago ayon kay Padre Irene. Alila at nag-aaral? Tanong ng Kapitan General. Kung gayon, iyan ang matira. Ipahintulot po sa akin ang inyong kamahalan. Wika ng mataas na kawani na nagkataong nakaharap noon. Ang binata pong iyan ayon sa balita sa akin ay nag-aaral ng medisina at pinupuri siya sa kabutihan ng lahat ng kanyang guro. Kung hindi palalayain ay maaaksaya ang isa niyang taon sapagkat siya'y magtatapos sa taong ito. Matagal nang may samaan ng loob ang general at ang mataas na kawani, kaya ang pamamagitan ng huli para sa kabutihan ni Basilio ay nakasama pa. Winika ng general na kung gayoy lalo pang makabubuti ang magpatuloy sa pagkakabilanggo si Basilio. Palagay ko po'y ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Anang mataas na kawani. Nahulihan siya ng mga aklat. Sagot ng kalihim. Oo, mga aklat sa panggagamot at mga pahayagang sinulat ng mga taga-Espanya na hindi pa nagugupit ang mga pahina. At hindi rin kasama ang binatang iyan sa piging na idinaos sa pansiterya. Gaya ng sinabi ko, siya ang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti, bulalas ng general. Sa ganyay lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng iba ang magiging kaparusahan. Sa ganyan nakikilala ang paraan sa pamamahala, madalas na kinakailangang pasakitan ng isa para sa kagalingan ng marami. Muntik nang hindi nakapagpigil ang mataas na kawani, ngunit nagkunwaring hindi niya naunawaan ang mga parinig ng Kapitan General. Ngunit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Pagalit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot at may karapatan siyang gumawa ng maibigan, gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuluang ito. Maaari daw ba siyang isakdal ng isang alila sa mga hukuman at hingan siya ng pananagutan? O kung sakaling mayroon siyang magamit na paraan ay dadaan muna sa ministeryo at mga ministro? Senyor, patuloy ng general, ako'y walang pinangahawakan kundi ang aking budhi at hindi ko pinapansin ang sasabihin ng iba. Tunay nga po, general, ngunit ang bayan. Anong mayroon sa akin at ang bayan? Mayroon ba akong pakikipagkasunduan sa kanya? Siya ba ang naghalal sa akin? Utang ko ba sa kanya ang aking katungkulan? Ilang sandali silang di nag-imikan. Nayuyuko ang mataas na kawani. Pagkatapos ay namumutlang tinitigan ng general at bahagyang nanginginig na nagwika. Ang inyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya. At ito'y sapat ng dahilan upang tingnang mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong magmamahal alinsunod sa katarungan at hahanapin ang kabutihan. At hindi ba ang siya kung ang ginagawa? Kung hindi ninyo maunawaan ang aking ginagawa ay hindi ko naman pinipilit na makihati sa aking pananagutan. Ang Espanya. Pinangakuan nila ang mga pulong ito ng katarungan at ngayoy pinaglalaroan natin ng buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag ngunit binubulag natin sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Sa kabila ng mga sinabi ng mataas na kawani ay nagtanong ang Kapitan General. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang koryo?
Tinitigan lamang siya niyon at pagkatapos ay tahimik siyang umalis sa palasyo. Natagpuan niya sa halamanan ang karwaheng naghihintay sa kanya. Makaraan ng 2 oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang koryong aalis.